Eh kasi nga, ang nag-order kasi nga si Commander. Si Si Commander ang nagbigay ng order. Correct. Si Correct. Alam mo yung parang yan. senyorita pa yung nag-order na yung parang ginawa ni Sas, nag-order siya, so hindi niya alam hindi alam yung detalye kung kaya ano nagkagulo. Iba-iba yung sinasabi kasi order niya is parang utos ng hari. Basta kunin niyo yan, damputin niyo yan. Bahala kayo dyan, Diba? parang ganon. Ang order kasi talaga niyan, si House of Momshi. Hindi ba? And Kaya walang yan, alam na- si si Junior. Wala siyang alam kasi si ma'am siyang tumawag. Wala alam si Junior. Ang Oo. ginawa lang kay Junior, nagkakagulo na, hindi alam ni Junior, nagkakagulo na, lumapit si Commander. Oy, gumising ka dyan! Sandali, bakit? Taas ko pa! Sabi niya, humarap ka ng camera. Bakit? Eto, sabihin mo to, sulat ko. Sabihin mo, ganyan. Ha? Ano mangyayari? Hindi alam niya nangyayari pa. Totoo. Kasi iba si John Vic. Iba yung PMP. Iba yung NBI. Iba pa yung NBI. Iba pa yung NBI. Baka hindi na nila alam kung anong gagawin nila. Like, super, si Matibag, nung sa press conference, para siyang natatae. Hindi din yung itsura niya dun sa conference niya, mukha siyang natatae. Alam mo yung natatae, alam mo yung para kang meron para kang may food poisoning na namamawis-mawis ka na malapot. Very tame siya doon. Very tame. Oo. Very tame siya doon sa press conference doon. At mukha nga siyang natatae. Di ba? Mukha siyang natatae. You know what, kaka-Marcos. Kayo na yan, kakamping at mga pro-BBM. Everything that you do is actually, you are giving the DDS more reason to be more solid. Alam niyo yun? Dahil binibigyan mo, kayo yung hindi niyo ba nakikita mga kaka-Marcos? Kayo ang nang-aapi sa storyang ito. Actually, matagal na kayo nang-aapi. Nang-aapi na kayo ng 2016, tinatawag niyo lahat ng botante ni Duterte noong 2016 na bobo, etc. Yung mga inaapi niyo, lumaban. 2019, ganun uli kayo. Kayo na yung talo, kayo pa yung nang-aapi. O ano nangyari? Talo kayo. 2022, nang-aapi kayo. Ganun din, talo. Tapos ngayon, 2025 din, nang-aapi kayo. O, sinong nanalo? Yung mga inaapi niya, si Bongo nag-number 1. Pagkakulong ni PRD, siya talagang number 1. Nandun ang simpatsya ng tao, hindi ba kayo nakakalata? Well, anyway, paano natin patapusin natin si Alan Peter Cayetano, no? Para maintindihan natin. Kasi in-explain dito ni in-explain ni Alan dito yung threat na naranasan ng Senate. Ayan. Mamilay ka may pahabol ka? May nag-comment lang kasi na parang sukang-suka sa media pero kanina kini-question mo yung video na shinare ni Sas. Ganyan po kami rito, kahit kami nagko-question kami kung kailangan mag-question. Hindi kami katulad. Oo. And check lang natin doon, why is it presented by the mainstream media as if sa Senate side siya? Oo. Yun. Ayun. Anyway, balikan na natin tong video ni Alan Peter. Kasi po, nagawa na namin. Fact number 2, hindi totoo po ang propaganda ng dating majority, ngayon na minority. Yung propaganda po ng mga dean of the law schools, and I'm asking these deans to issue an apology. Ang sad, naniwala po sila sa propaganda. Let me correct myself, naniwala sila sa propaganda. Yung propaganda is that the new majority is here to stop the impeachment. We received the impeachment sa gitna ng kaguluhan Wednesday night. I signed the letter yesterday, sent it to the House of Representatives, na-receive na po nila. At nakalagay sa sulat na ayon po sa rules ng Senado, kasama sa order of business sa Monday, and kung walang magpe-question ng rules, at sa aming caucus nag-agree walang magpe-question ng rules, ng impeachment rules, sa hanay po ng majority, o sa aming pong 13. Therefore, we can already convene as an impeachment court on Monday. So lahat po ng kinakalat nila, na ito po ay lahat na nagaganap, para protektahan lang po ang isang tao, ay hindi katotohanan. Hindi po kami magko-convict dahil lang po sa politika, hindi rin po kami mag-a-acquit dahil sa politika. Impartial impeachment trial ang nasa konstitusyon, yun po ang balak naming gawin.
I think yung sinasabi nila na pipigilan ng new majority yung impeachment is already debunked. May schedule na ang impeachment. Monday, magko-convene na sila. The articles of impeachment, the copies of articles of impeachment were sent to all senators. Si Risa Ontiveros lang yung hindi tumanggap ng copy. So, ibig sabihin, tatakbo na to sa Lunes, itong impeachment court. So, yung mga nagsasabi na yung Senate majority is there in order to stop the impeachment, meron kayong malaking problema. Kasi paano to? Inano naman na nila, in-schedule naman na nila. 'Di ba? So truth number 1, NBI ang lumusob at pumasok sa Senado at nakipaghabulan sa isang senador kahit pwedeng hintayin na lang sa session hall or sa office of the Senate President. Fact number 2, ginugulo nila kasi nasira yung kanilang narrative. So fact number 2, pwede nang mag-umpisa sa Monday ang impeachment trial. Ako nga'y medyo nababahala kasi baka gamitin yung issue na to para maraming magsalita sa Monday tapos sa amin ibabalangga kung bakit may delay sa impeachment. Fact number 3, inimbita ko sa opisina ko, sabi ko pwede pa siya magsama, pero pinili niyang mag-isang pumunta sa office. We had a number of senators there, and sinabi po ni NBI Director, he will follow the Senate and he will not arrest sa loob ng Senado. We told him to submit the warrant para makita namin. Sabi niya nung Lunes, Tuesday niya isasubmit kasama ang sulat. Pinayagan namin iuwi niya yung 10 operatiba niya, agents niya, with the condition na ibibigay niya yung spot report. Hanggang kahapon po, hindi binibigay. Ang alam ko hanggang today, hindi binibigay. Pangatlo po, sabi niya, hindi siya kikilos, hindi niya pakikilusin ng NBI nang walang coordination sa amin. Wednesday morning pa lang po, may reports na po kami na naglalabas-pasok po ang mga NBI agents. Naka-alert na po kami ng Wednesday. Pagdating po ng hapon ng Wednesday, paulit-ulit sinasabi po sa akin na mayroon pong NBI agents na naka-full tactical gear. Ibig sabihin po, naka-uniforme, may vest, may mahabang armas na nasa GSIS. Nagbigay ng contact person si NBI Director Matibag. Tinawagan namin yon. At sinabi niya, pinapaabot ni Director, walang NBI sa Senate, walang NBI sa GSIS. Nung hapon, umakyat sa akin si General Mau at nagsabi po sa akin na may nangyayari sa mga pinto at yung GSIS ay nagsasara ng mga pinto at nagsasabing kahit senador po ang dadaan doon ay kailangan inspeksyonin. Sabi ko kay General Mau, paki-anyaya sa head ng GSIS, administrator yung nagamit niya noon, I think he meant GM. Sabi ko, I'm willing to talk to him very calmly, please call him. The next thing I knew, meron na daw mga armado doon. I asked them to call NBI ulit. Sinabi na naman nila na wala. Samantalang kitang-kita na ng mga nakasuot ng NBI. The next thing we knew, may mga putukan na at akala po namin yan ay mga fireworks, nagpuputukan na pala po sa baba. Still, they were denying that NBI yon. Kahit na yung mismong winarningan nila ay nagsabing NBI sila. So please look at the context. Alam natin under siege nung Monday o nasa loob ng Senado ang mga NBI. Alam po natin na nakipaghabulan sila. Gina-justify pa dahil ito daw po ang paraan na mag-arrest. Pagkatapos pinangako sa amin na wala daw pong NBI sa paligiran. Nandun na po Marines, nandun po PNP, libo po ang PNP sa labas, naging very transparent kami. Nakiusap kami na walang baril sa loob ng Senado. Tingnan niyo po lahat ng video. So nung nangyari na po yun at hindi na po namin alam kung sino kakausapin dahil nagkaipitan na sa loob ng kwarto ang bawat isa, ginamit natin Facebook. Ang sumagot po ay si Secretary ng Interior na si John Vic Remulla. Okay, wait lang ha. Let me just emphasize, I think ang problem kasi dun sa narrative nila, they're not talking about the lapses of NBI. They're not talking about that Matibag lied before our eyes. 'Di ba? Sinabi sa kanya, pinapastand down na siya ni sabi ni ni BBM na pinapaalis na sila doon ng alas 4 ng hapon. Ang sabi ni Matibag, stand down ang order ng Pangulo. Now, tell us, bakit kayo nandun? Kung stand down ang order, bakit nandun si Melvin Matibag? I think in that specific situation, Melvin Matibag should have been suspended. Sinabi na ni BBM, wala akong order. Ngayon, si Matibag, sinabi rin niya, ang order talaga stand down. Pero nandun kami kasi sinulatan kami ng GSIS. If it's stand down. Ba't kayo nandun? Pwede naman sabihin kayo dun sa GSIS na, I'm so sorry mama, meron kasi kaming order to stand down, we cannot be there. Pero why did you accommodate the request of GSIS? For that fucking reason alone, dapat nasuspend si Matibag. And nobody's talking, in the entire mainstream media universe, nobody's talking about the errors of Matibag. Nobody's questioning Matibag. Diba? So, yun lang. And so, ang tao dito, ang sinabi, ngayon, papunta na si Alan Peter sa pag-explain na they're not getting any information from Matibag. Biruin nyo, 2 beses kinontak si Matibag. First, kinontak siya nung umaga, Matibag assured na walang NBI na pupunta sa premises. Pagdating nung hapon, they contact another contact person
ng NBI through OSA, inassure sila walang NBI sa premises, bakit may nagdi-drill? Sino yung nagdi-drill? Kasi ngayon, this is where the Mugato narrative failed to really connect the dots. Iniisip ninyo, walang threat sa Senado. Kung kinokontak mo na yung NBI, ilang beses, sinasabi ng NBI, wala kami dyan, hindi kami yan. Okay? Pagkatapos merong nagdi-drill, kung ikaw, Senate ka, anong iisipin mo? Putang ina, sino tong mga to? Sino tong nagdi-drill? Diba? Sino tong nagtatangkang pumasok sa Senate? Yun ang iisipin ng normal na tao. Now, if you are kung pintuan ng bahay nyo, i-drill ng taong di mo kilala, will you not feel threatened? So there is an absolute presence of threat. Hindi nyo pwedeng sabihin walang threat. Merong threat. Pero yung narrative nyo at yung pinipilit ninyo, walang threat. Kasi hindi nyo nare-recognize that Matibag lied to the Senate couple of times. And, not only to the Senate, he lied before the Filipino people. Sinabi niya, hindi, order, stand down O stand down pala, anong ginagawa mo dyan? Ba't nasa GSIS ka pa rin? Tapos ang excuse mo na nasa GSIS ka, dahil sinulatan ka? Ng GSIS? Diba? I just find it really absurd. Kasi may excuse ka na dapat nun Pasensya ma'am ha, may utos ako galing presidente, stand down muna kami dyan sa area. Masyadong malapit yung GSIS sa Senate So, hindi muna kami po pwede. Tawag na lang tayong police. I-refer na lang namin kayo sa police. Kasi nga, ay nag-order kasi nga si Commander. Si Commander ang nagbigay ng order. Correct. Alam mo yung parang senyorita pa nag-order na yung parang ginawa ni Sas, nag-order siya so hindi alam yung detalye kung kaya nagkagulo, iba-iba yung sinasabi kasi order niya is parang utos ng hari, basta kunin niyo yan, damputin niyo yan. Bahala kayo dyan, parang gano'n. Ang order kasi talaga niyan, si House of Mamshi. Hindi ba? Kaya walang alam si Junior. Wala siyang alam kasi si ma'am siyang tumawag. Wala alam si Junior. Ang ginawa lang kay Junior, nagkakagulo na, hindi alam ni Junior, nagkakagulo na, lumapit si Commander. Oy, gumising ka dyan! Sandali, bakit? Taas ko pa! Sabi niya, humarap pa ng camera. Bakit? Eto, sabihin mo to, sulat ko. Sabihin mo, ganyan. Ano mangyayari? Hindi alam niya nangyayari pa ko na. Totoo. Pwede yan. Tumayo ka at magsalita. Hindi ba? Kasi iba-iba sila. Iba si John Vic. Iba yung PMP. Iba yung NBI. Iba pa yung NBI. Iba pa yung NBI. Baka hindi na nila alam kung anong gagawin nila. Like, super, si Matibag, nung sa press conference, para siyang natatae. Hindi na yung itsura niya dun sa conference niya, mukha siyang natatae. Alam mo yung para kang meron para kang may food poisoning na namamawis-mawis ka na malapot. Very tame siya doon. Very tame. Oo. Very tame siya doon sa press conference doon. At mukha nga siyang natatae. Di ba? Mukha siyang natatae. Tapos actually mukha siyang na-food poisoning. Alam mo yung diarrhea na matinding-matindi. Na yung parang lalabas na. Yung parang ganyan. Diba? Yung parang actually hindi parang lalabas. May lumabas na pero napigilan mo para yung naigit na. Diyos me. Parang may lumabas na. Tapos gusto ko nang umalis. Kaya ka nga namumut na what's this talaga siya lapot talaga yung itsura niya. Hindi ba, Joey, hulas na hulas yung itsura niya, nalapot na lapot. Totoo nga. Kami yung tawa mo, Pao. Kung ano pinagsasabi, para siyang tulala. Alam niyo, parang, putang ina ba, yung tipong hindi niya na alam kung anong gagawin niya. Kasi nga, iniisip niya siguro,
Tang ina, nagpakitang gilas pa naman ako kay Ma'am Shi. Tapos ganitong nangyayari. Anong nangyayari dito? Oo. Kaya yan si Matibag. Tingnan nyo, in a few months matatanggal yan. Mm. True. Kasi pumalpak siya ng bonggang-bongga eh. Pumalpak siya na po. Actually, I think malapit na yung end ni Matibag eh. Kasi Ma'am, she can only take so much. Yes. Ma'am, she can only take so much. Ayan, hindi pa pwede. Alam mo, may something yan sa kakila John Vic. Kaya itong si John Vic medyo iba rin yung kilos ngayon. Tapos si Matibag parang piling, kailangan kong patunayan yung aking sarili. Ito namang si John Vic parang bitter naman si John Vic, parang na-echo pera ako. Hindi pwede yan. Pag ganyan ng ganyan chuchorbahin ko din kayo. True. Ayan. Teka, patapusin natin si Alan Dumating siya, sabi niya, please allow the police inside. Nag-usap kami, sinabi niya, secure kagad, I'll be there in 10 minutes, secure the CCTV. Agad kong sinabi, kaya as soon as nakaakit na po si Sergeant at Arms Mao, sabi ko, secure the CCTV room, huwag niyong gagalawin. Pagdating ng mga police, make sure you have 2 copies, isa sa kanila, isa sa amin, para hindi po matamper. Yun din po pinag-uusapan ng ibang senador sa loob ng room. So nung sinabi po ni Jinggoy na itago, ang ibig niya sabihin, make sure walang makakuha kung hindi po yung police. At sinagot siya nun, kung tinuloy yung video na yon, may sumagot na nakasecure na po. As soon as Secretary Remulla came, the first thing he did was kamustahin kung okay kami, kung secured yung mga senador. Then tinanong yung CCTV and then nagpaalam kung pwede i-sweep floor by floor at pumasok yung iba pang police. Technically, I could have said it was under Senate jurisdiction. But he gave me his word and he followed his word. That this will be a investigation that is independent. So dalawa po, joint investigation to. Lahat po ng CCTV agad binigay. Pangalawa po, lahat ng crime scene hindi po namin tinago. In fact, sa GSIS hindi kami makapasok, police lang. Kaya bago umuwi si Secretary Remulla at si Chief PNP Narcates, hiningi ko na makapasok din po. Kasi nung una, inalalabas ang narrative ng iba na wala daw putok from the other side. Nung una, isa pa lang ang nakitang putok o bala na tumagos galing sa kabilang side. Pero nung pinayagan kami sa loob at nung pagkatapos po na ilusisa ng mabuti ng PNP, nakita po na may at least 5. So what am I saying here? This is the result of the independent investigation so far. The President, and I thank him for calling, checking how we are, and assuring us that he told everyone to stand down, the military, the PNP, and the NBI. But I told him, sir, the NBI has been lying to us. Sabi niya, hindi, susunod sa kanya yung NBI. Sabi ko, sir, with all due respect, nandito naman si Sec. John Vic, siya na mag-report sa'yo. So dun sa mga nagsasabing this is stage or whatever, di ba, we allowed every single transparency measure, we allowed the investigation. In fact, pag-akit namin ng 5th floor, kahit wala sa usapan, sabi po ni Secretary Remulla, ibaba ang mga armas ng USAA. I saw his wisdom para nga hindi magkaikwentuhan, para hindi magkaroon ng miscommunication or hindi questioning ang intention ng bawat isa. Pinababa ko sa mga USAA yung mga armas. Sa 5th floor yon. We went to the 1st floor, nakita niyo naman yung press con. After the press con po, may nahuli na sinasabi niyang confidential assistant, confidential agent po siya. Confirm po yan at kinasuhan na po yan. At sinabi din po niya kung sino nag-utos sa kanya na taga-NBI. It is about this time na nagsimula pa lang magsiba ng narrative ang NBI. Biglang umamin na nandun at biglang may sulat daw na ang GSIS ay nag-request ng security. Kailanman po, wala sa history ng GSIS na NBI ang kanilang tatawagin. Parati po yung police. Ang NBI po ay hindi taga-secure. And even assuming for the sake of argument, may usapan na po kami ni Director Matibag na in the building, around the building, kasi pinangako niya sa akin walang checkpoint sa labas ng NBI. Samantalang nakita namin po yung video, NBI, pinabubuksan po yung mga kotse ng senador. This was on Monday. So sunod-sunod po ang kasinungalingan po ni NBI Director. I believe he's lying to the President. That is my personal belief. I believe he is giving him false narratives. Kasama po nila si Senator Trillanes nung Monday. Senator Trillanes had no personality to do that, but he is in coordination with many. Let me express my sadness, my regret. First time po na ganito nangyari sa Senate. Usually po, nabangga lang, nauntog lang yung isang senador, nadapa. Nandyan na yung 24 to see how you are. Usually po, may threat pa lang sa Senate, pupunta na dyan lahat to see how. But makita nyo naman po, parang bulak na wala po yung buong minority. Pagkatapos, wala kaming narinig hanggang mga 10, 10:30. Nung sinabi lang po, 9, 10, I don't know the time anymore. Nung sinabi lang ni Senator Camille that we're okay, doon lang nagparamdam yung iba. And then ngayon, sunod-sunod, galing sa minority, pinagbibintangan pa ang majority at ang Senado. And this is a really good point on the part of Alan Peter Cayetano. Kasi kumbaga parang ano sila parang sila, takot na takot sila dun sa nangyari. Pagkatapos, ang dating, parang pinagbibintangan pa sila na nanloloko lang sila. Yes. Alam mo, Joey, ang tawag dyan sa Bisaya, namiya o buhi. Namiya buhi. Literal, nag-iiwan ka ng buhay. Nag-iiwan sa amin. Yung alam na nila may mangyayari, wala silang pakialam anong mangyari sa'yo. Basta kami, secure namin yung sarili namin. Kasi para pasok kami sa banga. Yun. That's exactly what happened. Kaya hindi nagtaga si Senator Alan Peter na, bakit ganon ang nangyari? Which is sad indeed. Sad talaga na Senate, you're supposed to be a very solid institution back then. What they did to the 13 senators, they gave them a misery bond.
And a bond based on shared misery is the strongest. Correct. Di ba? Yung, Kaya nga, ano, may after nung nangyari, tingin ko talaga, yung 30 na yan, hindi mo na mabibiyak. Hindi Mhm. talaga. Wala na. Kasi nga, di ba, if I were them, kung part ako sa top 13, iisipin ko, oh, you're trying to convince me to jump to your ship, onto your ship. But then, when sa panahon pala na mahihirap-hirapan tayo, let's say, pag masunog tong building na to, hindi mo man ako sasabihan, nasa office ako, masusunog na lang ako bigla doon. So, yan yung magiging thinking ko. Kasi, kaya mo palang gawin yan sa akin. So, why would I even be loyal to you guys? So, yan. Totoo. Kaya sa Monday, yung sinasabi nila na magkakaroon na naman ng change leadership, that most likely is they wish na mangyari. But they will try to probably delay the impeachment when sila naman yung nagsasabi talaga, yung top 10, most of them sinasabi, fourth win. Yung isa nga doon, hindi nga tinanggap yung articles of impeachment. So, Oo. yeah. True, ayun. So, anyway, ayan. Tapusin na lang natin kasi I think may mga few points pa dito. Bigiran tayo ng NBI, naka-full tactical gear, when we defended ourselves sa Senado, sasabihin nyo pa, nakakalungkot at magulo ang Senado. Nakakalungkot po because never nangyari to sa institusyon ng Senado. Even po yung mga kapatid natin sa kaliwa, sa progressive group, nandyan po ako nung Batasan 5, hindi natin pinayagan na arestuhin kayo dyan sa loob. Kasama ko pa ho si Senator Lacson noon na binisita kayo. Binigay namin ang moral support. So alam niyo po anong ibig sabihin po ng courtesy ng wag mag-aaresto sa Batasang Pambansa o dito po sa Senado. Having said that po, there are different issues na sinagot ko na sa inyo. But I'm going live today because I heard the Ombudsman will do an independent investigation. That is good news. But I also heard that he issued a suspension against General Mao. Assuming for the sake of argument that it is a valid suspension, and the reason is a preventive suspension para hindi magulo yung investigation. Number one, there is a duty to inform us so that we can replace, so that we can make sure na safe ang Senado. Remember, the impeachment is going to start on Monday. So how can we secure and make sure matuloy at hindi naman kami guluhin tapos kami naman ang pagbibintangan? Number two, bakit po, and I like to honor and express, di ba, that in my dealings with the Ombudsman, Boying Remulla, it has always been with respect. We many times disagree, but he, to me, had an open mind. We disagree in legal, but he listened. If he disagree, he disregards. If he agrees, so let me just appeal to the Ombudsman, suspend also the NBI director because he is more a suspect than General Mao dito. We do not want to set a bad example in the independent investigation, and we do not want to put the Senate in harm's way. If we tell the OSAA, the Marines, the PNP who are all there, that pagka may armed men all around the Senate, we cannot defend ourselves. Sino po sa inyo mga kababayan? Pag may winorningan na kayo na huwag na kayong lumapit sa bahay namin, lumapit sila naka full tactical gear at meron pong mahabang armas. Sino sa inyo hindi mag-verbal warning na umatras na kayo? At pag hindi po kayo umatras, sino sa inyo ang hindi mag-warning shot? At ina-expect nyo kaya nga warning shot ay aalis at uuwi na sila. Pero ano po ang naging reaksyon? Bumaril po paloob ng Senado. It is the first time, ang alam ko lang po may barilan sa Batasan nung kudita. I don't remember now if that was 87 or 89. And I don't even know if it was inside the Batasan. Pero it is the first time na Senado, babarilin sa loob ng Senado. Lahat po ng Senate media were in the second floor. They have footages po. The investigation can be done independently. I have held off from the Senate investigating ourselves, diba? We can also investigate, but I don't want this to be political. I want it to be calm. I want to respect yung sinabi ng presidente, and I assume good faith. I assume he was telling me that based on the information he had at that point. I take offense that the executive secretary posted in his Facebook na staged without waiting for the investigation. Hindi ako nakatanggap ng tawag sa kanya na kamusta na mga senador, kamusta kayo. I promised my family and some people I will not be emotional in this broadcast, but ito lang po ang pahatid ko po sa lahat ng executive department. Kung anak niyo po kaya yung nandun, kung asawa niyo po kaya yung nandun, yung mga anak ni Joel Villanueva, haven't they suffered enough kahit na sunod-sunod ang false narratives niyo sa kanila? What do you think they felt when they thought na baka hindi makalabas ng buhay yung kanilang tatay? Si Camille, bata pa, kakapanganak lang, di ba, few months ago. Nandun po, naipit sa loob, hindi malaman kung anong gagawin. My sister, she's healthy, she's beautiful, but she's not teenager. She had a heart attack. Anong gagawin niyo? Yung staff ko na legal, hindi political yung mga yon. Hindi marunong sa politika, they just joined me this term. Traumatized silang lahat. Sabihin niyo may mali na mag-warning shot. Sige na po, may mali. So ang sagot po ng NBI, kung may... Actually, may mga staff talaga na nag-message sa amin. Takot na takot sila. Takot na takot sila. Nag-message sila, guys, huwag niyo kaming iwanan, suportahan niyo kami, please, bantayan niyo kami, Traumatic. Traumatic talaga siya. Takot na takot talaga sila. Ayun. Mali ang Senado, barilin ang mga Senado. Kayo po sa minority, mas importante sa inyo ang 2028, mas importante sa inyo ang Senate presidency, kaso sa buhay na makasamahan nyo. O sige, tanggapin ko na yun. Tanggapin ko na kung meron utak pulbura, meron din utak politiko, but you're willing to see the Senate that way, and you're willing to join the narrative, to flip the narrative to say that since I got there, magulo ang Senate. Why? Kailan naging crime ang magpalit ng Senate president?
Sino ba nagpapasok ng NBI kaya nagkagulo nung Monday? Hindi ba si Senator Soto? O, sino ba nagpadala ng NBI nung Wednesday kaya nagkagulo? Hindi ba si Director Makibag? Sino nag-utos sa kanya? I believe the President told him to stand down. But anyone below the President could have said, no, ako sundin mo, tumuloy kayo doon. He could have called me and tell me na huwag kayong maalarma, nandyan. When my sister called, ano sinabi niya? When Senator Loren, he kept on denying. Nung sinabi ng sister ko from the back, kasi hindi na namin malaman nangyayari, do your job, pinagsisigawan yung sister ko na huwag mo akong sigawan. Yan po ang response ng ating NBI Director nung akala niya, nung nalaman niya na under attack ang Senado. Hindi niya sinabing, ma'am, susugod, ma'am, titingnan na, ma'am, pupulautin, ma'am, tatawagin namin ng DND, ma'am, tatawagin namin, hindi. Ang sinabi niya, huwag tayong sisigawan. So mga kababayan, kung tumawag kayo ng 911 at sinabi yung nilulusob ng mga bahay niyo, may mga armado na puputukan, at ang sabihin ng taga 911 sa inyo, huwag niyo ako sigawan. Ano po mararamdaman niyo? So I have held back emotions. I have tried to answer as much as I can. I have a narration of facts. I have the videos. I could have made accusations yesterday sa harap ng media. They know what really happened. But I didn't. Why? Because our country is in several crises right now. The crisis brought by the oil shock. So I want the 5 or 7 bills that can help us. Tinawagan pa ho ako ng DepDev, yung dating NEDA na secretary, kasi biglang kinancel ang LEDA sa Tuesday at sabi ko, willing ba akong ituloy? Ito willing po. Dahil napaka-importante to. At sabi niya may i-discuss na new I taxes think na yan. Sabi ko, Alan Peter is explaining basically that this happening did not disturb the regular programming of the Senate. So, pinaprevent na lang niya yung mga future na kineso na pagbibintangan siya na, ang gulo-gulo ng Senate, di niya nagagawa yung trabaho. No, they're still doing what they are supposed to do. Walang na-cancel na mga committee hearings, dire-diretso and whatnot. So, Senate is functioning as it should. Ayun. So, I think yung last part na yun na yung yun na yung pinag-uusapan dyan. I would just like to to emphasize. Ay, sandali, may gusto ko sabihin. Sige. You know what? I'm really sorry Nakamute ata si Sas. Kakamarcos. Hindi, tumutunog si Sas. Meron na. May sound naman siya. Ay, Tumutunog ako pala na, wala. trumpeta. Maglinis ka rin ng tenga mo, Paulino. Ito ta si Sas. You know what, Kakamarcos, kayo na yan, kakamping at mga pro-BBM, everything that you do is actually, you are giving the DDS more reason to be more solid. Alam niyo yun? Dahil binibigyan mo, kayo yung hindi nyo ba nakikita mga kakamarcos? Kayo ang nang-aapi sa storyang ito. Actually, matagal na kayo nang-aapi. Nang-aapi na kayo ng 2016, tinatawag nyo lahat ng botante ni Duterte noong 2016 na bobo, etc. Yung mga inaapi nyo, lumaban. 2019, ganun uli kayo. Kayo na yung talo, kayo pa yung nang-aapi. Ano nangyari? Talo kayo. 2022, nang-aapi kayo. Ganon din, talo. Tapos ngayon, 2025 din, nang-aapi kayo. Sinong nanalo? Yung mga inaapi niya, si Bongo nag-number 1. Pagkakulong ni PRD, siya talagang number 1. Nandun ang simpatsya ng tao, hindi ba kayo nakakalata? Tapos ngayon, ngayon, may mga pinagdidiwang nyo pa itong pag-atake sa Congress. Bakla, 13 senators yan. Anong mga ranking yan sa Senado nung mga nanalo sa election? Bongo, number 1. Bato is number 4. Ay, number 3. 3. Bato is number 3. Marcoleta is number 6. Bato is Si number Alan 1. Peter. Si ano pala, si Robin. Si Alan Peter, nung nanalo yan, I think number 2 ata siya or 1 or something. Si Robin was number 1. Sino pa? Lahat ng mga nandyan. Si Bilyar na lalaki is number 6 or something. Camille is number 10 ata or 11 or something. Si Amy is number 13. Mga bakla kayo. Yung mga senador nationally elected. Nationally elected yan. So ngayon, anong sa tingin ninyo ang mararamdaman ng mga taong sumusuporta sa mga yan kahit hindi DDS tapos ganun ang ginagawa ninyo? Girl, remember, the swing voters are actually have diverse senatorial candidates and they're following them. You have just costed yourselves swing voters that these senators
are that follow these senators. Ilang senators 'yan? Gaga kayo. Wala na kayo, be. Hindi na kayo tapos nag-cheer kayo ngayon. You are hindi kayo ang bida. Hindi kayo ang bida. Hindi rin kayo ang bida. Wala sa inyo ang beat. Correct. Wala sa inyo ang beat. Hindi kayo at hindi rin kayo kontrabida. Kayo ang supporting actor ng kontrabida. Mas malala pa kayo. Ibig sabihin, bakla, hindi kayo ang wala sa inyong sentro ng storya. Kaya yung mga tipos characters na pwede na lang, alam mo yung bigla na lang mawawala sa eksena kasi wala ng budget, gano'n. Oo. Kayo yung unang makakat. Kayo yung unang mapapauwi kapag cost cutting na ang production. Totoo. Oo. Kaya ganyan ang character nyo, kayo mga campings. Dahil mauubos din ang pera. Mauubos ang pera. Magkakaunsihan pa yan uli. Nagkaunsihan na nga, di ba? Nagkaroon ng grand falling out. I'm pretty sure hindi pa tapos yung unsihan. Ang halang mga kaluluwa ninyo Mga gago kayo Magkakaunsihan nyo Baka nga by June, baka mamaya may mag-resign na naman or whatever dahil sa hindi malamang kadahilanan. Bakit nag-resign si Romualdez bakla? Bakit ka nag-resign? Anong point? Anong issue, be? Kakailik mo lang kakailik mo lang uli ng Speaker of the House, nag-resign ka na. So, hindi kayo ang bida, okay? So ngayon, tama si Joey, binigyan niyo itong 13 senators na to ng trauma bonding. Yes. Binigyan niyo siya ng trauma bond. Kaya hindi yun naman yan, kakahiya naman. Yung niligawan niyo? Si Camille Villar, saka si Mark Villar. O, mahiya naman kayo, Mark at Camille. Diyos kung mayaman na yung pamilya nyo. Ang isipin nyo na lang ngayon, integridad, nakakaloka. Isasangla mo pa yung integridad, wala na silang pagkakita kung mamatay kayo dyan sa kanya. Correct. For the rest of the senators, kasi tinatakot sila lahat ng demande. Chis Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, the Villars. I mean, pagka kasi kayo, dinima-demanda kayo ngayon, there is an explanation. You did not dance to the beat. Hindi nyo ginawa yung gusto noong mga may hawak ng kapangyarihan ngayon. Okay? Yes. But if you are going to support the agenda of these people na nag-organize nitong nag-organize nitong barilan na ito, people will never understand kung bakit kayo kumampi sa kanila. Yes, totoo. Dadali niyo yun habang buhay, 'di ba? So it's really about isuka kayo ng tao forever or yung mga tao mismo ang makakaintindi na hindi kaya pinagkakasuhan to kasi hindi hindi pumayag na sa gusto nila sa impeachment or whatever. Let me just go to yung mag-anuhan lang tayo dito, mag-aminan lang tayo dito. All of this are happening because of the impeachment of Inday Sara. Okay? They wanted an impeachment court that is led by Tito Soto. Okay? Yun yung gusto nilang mangyari. Gusto nila ng impeachment led by Tito Soto. Okay? So, yun ang yun ang kembot nila dyan. Okay? Ngayon, ibalik ko lang si Alvin. Ayan. I think wag tayong magaguhan dito yung pangyayari kay Bato. Of course, hindi siya random. Pagkatapos sasabihin nyo ngayon, walang order to impeach Bato, walang order to arrest Bato and things like that. O ba't problemado kayo nagpakita si Bato sa Senate? 'Di ba? Ba't kayo problemado? I mean, if it is something that does not really bother you, di nag-show up siya, di magmukha siya, tago siya ng tago, wala namang may balak humuli sa kanya. Yes. 'Di ba? But time and again, you already prove na May balak umuli sa may talaga kayo, may interest talaga kayo na kawawain yung tao. Okay? Yes. Now, Pero isn't that weird, Joey? On that specific point na may ibang senator pa nagsasabi, dapat magtrabaho si Bato, magpakita siya, ganito, ganyan, blah, 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 walang warrant of arrest. Now he's actually inside the Senate premises. Ang naratibo na naman nila sabi, uy,
shit, nagpakita talaga. So dapat sabihin natin, magpadakip na siya ngayon. Ay, surrender na siya ganito. Because I think the bottom line, na napansin ko lang, is my also conviction na what the 13 senators did with respect doon kay Senator Bato na situation is they actually fought not for Senator Bato but for the sovereignty of our country. And at the same time, sinabi nila, pag hindi nagbigay ng warrant of arrest issued by a local Philippine court, we cannot enforce that because technically they uphold the sovereignty and the independence of our country. Yan yung pinaka-importante na nakita ko talaga na kaya yung mga 30 na senators na yun, markado sila ng mga Pilipino na mahal talaga nila ang bayan. Yun yung disposition ko lang doon. Kasi nagsimula lang, Joey, nagsimula lang naman to talaga nung somebody who's no longer holding any office or whatnot, no? Na in the name of Antonio Trillanes, went inside the premises of the Senate. Nagwagayway siya ng warrant of arrest ni Bato. Huliin ko na siya, ganito, ganyan. What seemed to be full of hubristic behavior ba? Na, oy, hulihin kita, mayroon akong warrant of arrest. As if he's a person of authority or competent authority to enforce this particular supposed or alleged warrant of arrest. So, sana man lang, makita yun ng mga tao ba, the value of those 13 senators na nagpakita talaga ng paninindigan. Hindi dahil kay Senator Bato, but the Senate as an institution, but also the sovereignty of our country. Yun lang naman just to piggyback doon sa statement mo. Joey, di ba si Sergeant at Arms ang may hawak ng mace? Kapag wala ang mace, hindi official ng session. Kung ako kay APC, di ako mag-a-appoint ng new one. Di ako mag-a-appoint ng new one. Hindi, bakit di siya mag-a-appoint? Kailangan talaga merong Sergeant at Arms. Ang ano doon, I don't think tatanggapin ni Bato na ay ni APC na basta-basta na lang alisin si General Mao nang hindi siya yun naman yung concern ni assuming valid yung order nila na isuspend si General Mao, he should be given an opportunity at least 8 times na makapamili ng panibagong Sergeant at Arms. Yeah, because part of the duty yan, taga-abot siya ng mace. Parang, the Senate is in session. Yeah, mga ganon. Tapos siya yung magaganon sa Kembot. By the way, Joey, a few minutes ago, the Senate issued a decision doon sa TRO na final nila with respect doon sa partial Senate Blue Ribbon Committee report denying the supposed TRO. Ngayon lang, mga couple of minutes ago lang. Yeah. And Just an FYI. Actually, earlier today yan yung... earlier today ba? Yan, binalita lang ng GMA. Oo, earlier today yan na balita. Yun yung sinasabi ko, yung nag-issue raw, yung hindi raw na-grant yung TRO. Sinabi ko ngayon, it is in connection to the flood control investigation sa Senate Blue Ribbon Committee. Late na pala sa GMA. Ano na yan, parang second circulation na nila yan ng balita or maybe third, fourth circulation ng balita. Meron na daw in-appoint acting ulit na sabi niya sa live kanina. Ayun. Merong inilabas na document si Attorney Torion na walang power mag-suspend ang ombudsman ng Senate Sergeant at Arms. Well, iko-question pa nila yun, yung decision na yun ni Boying. Kasi ang problema kasi government official assumes the is presumed to be regular. So Pero nakakaloka, no? Parang ombudsman talaga. Parang Sergeant of Arms ng Senado, tapos ombudsman ang mag-suspend. Parang ang special niya, di ba? Ang special naman ni Mr. Mao. Well, simple lang naman kasi yun, Mami Laika. They hate General Mao because he did a really, really good job. Ito lang yung tanong ko dun sa tanong ko dun sa mga kakamping na nagagalit kay General Mao. Kung hindi yun ginawa ng OSA, what do you think will happen to Bato? Kung hindi nagkaroon ng barilan doon sa Senate, the story could have been very, very different.
Actually, kaya kayo galit na galit ngayon at kaya ang dami-dami yung mga kasinungalingan na pinapakalat is because, ano, ang tawag dito, kaya kayo galit na galit at ang dami-dami yung pinapakalat ng mga kasinungalingan. Simple lang naman yun eh. Hindi nyo nakuha yung gusto ninyo. You were expecting a you were expecting a Tito Soto led impeachment, or at least an impeachment that is under your women's Your control. that can accommodate your whims and caprices. Yan. Yes. Wala kasi kayong wala kasi, yun kasi yung ine-expect ninyo eh. Of course, when the impeachment trial starts sa Senate, ano ba ang gusto nyong mangyari? Alam nyo kasi matatalo kayo kahit naman si Tito Soto yung maghahawak ng impeachment, pagdating niyan sa botohan pa rin naman yan eh. 'Di ba? Yeah, oo. Pero kasi kapag ang may hawak ng impeachment si Tito Soto, bibigyan nyo ng opportunity ang lahat ng mga pupwedeng ibatong putik kay Inday Sara. Yun yung gusto nyong gawin. 'Di ba? I mean, sa mga kakamping naman, kayong mga putang ina ninyo, kaya walang nagtitiwala sa politika ninyo eh. 'Di ba? I do not understand kung bakit invested kayo kay Bato, invested kayo sa impeachment. Pagkatapos, yung totoong nakawan ng pera, yung issue sa flood control, 'di ba? Yung issue din sa paggamit ng MOOE sa HOR in order to control the voting behavior of the House of Representative members, wala kayong pakialam. And it's very clear, kayong mga kakamping, the reason why you are so invested in this fucking impeachment trial is because the result of the trial will give you an opportunity pagdating ng 2028 election. Yan lang yan.